So for those who are first time meeting me, my name po is Jonathan. So I'll be serving the message of God today. Amen. So I'm really glad and I really thank God na nakapunta kayo ngayon and sama-sama nating i-receive yung message na gustong iparating sa atin ng Panginoon this day. Amen. So first of all, let us bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord. Thank you for today, O Lord God, Panginoon. Thank you for this wonderful day, O Lord, that you gathered us here in this place, O Lord. Lord, help us, Lord. Give us this open heart, O Lord God, and open ears, Lord, to receive your message, O Lord God, Panginoon. And help us, O Lord God, that the message that we are receiving today, O Lord God, that we may apply it in our everyday lives, O Lord. Help us, O Lord God, to develop a lifestyle, Lord, that is full in reverence of you, O Lord God, Panginoon. Help us, O Lord God, Panginoon, na maging obedient sa iyo, O Lord God, Panginoon. And Lord, help us, Lord, to grow this desire, Lord, of knowing you each day more and more, O Lord God, Panginoon. And Lord, maraming salamat po, Lord. Lahat ng gagawin namin ngayon, Lord, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba, O Lord God. You deserve it all, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So, yun po, good morning. Good morning. So, naalala ko po last week, dapat diba merong gathering yung women's. Kaso na-cancel dahil nga nagkaroon ng weather forecast na uulan daw that day. And then, eksakto naman, pagising pa lang namin alas 6, umuulan na nga. So, makita natin na may tulong din yung mga forecast or yung mga weather advisory na yan. And ang nangyari nga, natulungan din yung women's na mag-prepare and na-move yung gathering nila for the next week. So, nakatulong yun sa pag-prepare nila and mas naging ready pa sila para dun sa gathering nila. So, as we start, we are still in our series of teaching from fear of man to fear of God. And before we start, I'll just show you some pictures. Yan. So mga driver po dyan, sa mga nagda-drive, madalas po tayo makakita niyan, di ba? Na nasa ibabaw, lalaki niyan. Kitang-kita natin yung mga nakasulat. Sabi niyan, slow down and watch for water pods. And next picture. Yan. Sabi, dense fog ahead, reduce speed. So, nakita natin yung mga road advisory na yan is nakakatulong sa mga drivers, di ba? Para maging prepared sila kung ano man yung pwede nilang kaharapin dun sa pagdadrive nila sa road na yon na tinatahak nila. And nakita natin talaga, malalaki yung sulat niyan para talaga mag-pay attention yung mga driver. Kaya nilagay din siya sa ibabaw para talagang makita ng mga driver and maging ready sila kung ano yung mga pwedeng mangyari. And next picture. Yan. Sino po yung nagulat dyan last week? Ako talaga nagulat ako dyan eh. Dahil natutulog ako, biglang tumunog ng malakas yung cellphone ko. Tapos, ayun nabasa ko, meron siyang weather advisory, di ba? Na pinag-iingat yung mga driver kasi nga, yung rain, merong malakas na rain sa Dubai nung last time. Pinag-iingat na yung mga tao, wag munang pumunta sa mga beach and maging aware din sila sa mga floods, di ba? So makita natin talaga yung mga advisory na yan is nakakatulong sa atin, di ba? Para maging prepared tayo, para maging ready tayo kung ano yung magiging preparation natin for that day. Na makita natin na nagiging handa tayo. Na alam natin, may weather advisory, uulan, magdadala ako ng payong. May weather advisory na mag-iingat sa mga flood. I-check ko mabuti yung route na dadaanan ko as I drive, di ba? So, in relation with the message for today, that's coming from the book of Matthew 10, chapter 10, verses 24 up to 33. So, in the beginning of that chapter 10, Jesus gathered his 12 disciples. So, ginather ni Jesus yung disciples niya. And meron siyang task na gusto niya ipagawa doon sa mga disciples niya on the beginning of that chapter. So, sabi ni Jesus, tinawag niya yung disciples niya, and binigyan niya sila ng task. Sabi niya, pumunta kayo sa mga cities, sa mga villages, and gamutin niyo may mga sakit, heal the sick. Sabi pa niya, even cast out demons, and even revive those who are dead, raise the dead, sabi ni Jesus. So yun, ginather niya yung disciples niya, and
Imagine natin na parang nagkaroon sila ng small meeting noon bago niya i-release yung disciples dun sa task na pinapagawa niya. And hindi lang yon, before that, nung ginather niya yung disciples niya, sabi niya, ito yung gusto kong gawin nyo, punta kayo sa mga cities, sa villages. And binigyan niya sila ng mga payo or meron siyang mga habilin sa disciples. Binigyan niya sila ng warning, binigyan niya sila ng reminders or heads up kung ano yung mga pwede nilang kaharapin dun sa task na pinagawa niya or yung magiging journey nila during those time na Jesus is giving them the task to go to the cities and the villages. So, just like in verse 16, sabi ni Jesus dun sa verse 16, Look, I am sending you out as sheep among the wolves. So be shrewd as snakes and be harmless as a dove. So sabi ni Jesus, meron akong gusto ipagawa sa inyo. Gusto ko punta kayo sa mga cities, sa villages, gamutin niyo yung mga sakit, cast out niyo yung mga demons, and even yung mga dead, erase nyo. But then, I want to remind you that I'm sending you as a sheep among the wolves. So be shrewd as a snake and harmless as a dove. So binigyan sila ng warning ni Jesus na hindi ganun kasmooth yung pupuntahan nyo, hindi ganun puro pasarap yung pupuntahan nyo. Sinabi ni Jesus sa kanila na meron kayong kakaharapin. Even God uses demonstration of sheep and wolf. So kung isipin natin, pag napapanood natin yung mga National Geographic, di ba? Laging hinahunting ng wolf yung sheep, di ba? Laging prey yung sheep, laging predator yung wolf. So ganun yung ginamit ni Jesus na illustration. Sabi niya, yung pupuntahan nyo hindi madali. Hindi magiging madali yung tatahakin nyo na yan. Na meron kayong kakaharapin ng mga pagsubok. You will be like a sheep among the wolves. So sabi niya, so maging shrewd kayo as a snake but harmless as a dove. Sabi niya, maging smart kayo, maging discernful kayo doon sa mga pagdadaanan nyo, sa mga pupuntahan nyo. Ang sabi rin ni Jesus, but be aware, for you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogue. Sabi ni Jesus, di ba, lalo pang tumindi. Noong una, sabi lang, sheep among the wolves. Tapos ngayon, meron ng sinabing, you will be flogged and whipped in the synagogue and you will be handed over to the courts. So meron ng whipping, di ba? Kung pag-iisipin natin, pag tayo sinabihan nun, hindi na lang ako pupunta pala. Iwiwip pala ako, pwede pala akong hulihin, pwede ko i-hand over sa mga authority para saktan ako. So yun yung sinasabi ni Jesus na ito yung mga pwede nyo kaharapin during those journey na even physical pain pwede nyo ma-experience sa kamay ng mga tao. And then sabi niya, you will stand trial before the governors and kings because you are my followers. Hindi lang basta-basta yung haharapin nila, di ba? Sabi, you will stand trial before kings and governors. So during those times, pag sinabi natin governors and kings, talagang mga nirerespetong tao, matataas na tao. Hindi mo pwedeng suwayin yung gusto nila. So parang ganun yung kings and governors during those time. Kaya sinasabi ni Jesus na, yung pwede nyo harapin. Ganyan katindi yung pwede nyo harapin during those journey. But then, sinabi rin ni Jesus on that verse na, but this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me. So yung sinasabi ni Jesus, meron pa rin magandang outcome. Diba? Even kaharapin nila yung ganung persecution or ma-experience nila yung ganung pain, merong magandang purpose si God behind that. Diba? Sabi niya, this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me. So, makita natin na same lang din sa atin, di ba? As Christians, nape-persecute din tayo. It could be friends natin, family natin, nape-persecute tayo. But then, merong magandang outcome pa rin, di ba? Na ginagamit tayo ni Lord para ma-reach yung mga tao na yon, kahit pa paano mataniman sila ng seed ng word ni God, di ba? And yung kailangan natin gawin, hindi natin kailangan mag-worry kung magiging Christian kaya itong sinesharean ko na to. Kailan kaya magiging Christian to? Hindi natin kailangan mag-worry about that. Si God ang bahalang magbago ng puso nila. Ang kailangan natin gawin as a Christian is i-impart sa kanila yung seed na yon. Yun yung mahalaga. Mataniman sila ng seed, marinig nila yung gospel, malaman nila kung sino si God, malaman nila yung truth. Ngayon si Lord ang bahala magpalago ng seed na yon. Amen. And I believe today, Jesus wants to tell us even more. It could be a warning, heads up, or reminder for us that will be very helpful and encouraging for us as we continue our walk with God. So let's dive in for a message today titled Advisory from Jesus. We are studying from Matthew 10, chapter 10, verses 24
to 33. So yung first thing na, yan, basahin po muna natin, sabay-sabay yung nakasulat yun sa chapter. Amen, let us read. Students are not greater than their teacher, and slaves are not greater than their master. Students are to be like their teacher, and slaves are to be like their master. And since I, the master of the household, has been called prince of demons, the members of my household will be called by even worse names. But don't be afraid of those who threaten you, for the time is coming when everything that is covered will be revealed, and all that is secret will be made known to all. What I tell you now in the darkness, shout abroad when daybreak comes. What I whisper in your ear, shout from the housetops for all to hear. Don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell. What is the price of 2 sparrows, 1 copper coin? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. And very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to God than the whole flocks of sparrows. Everyone who acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. So yan po yung mga verses na titingnan natin for today. And yung first topic natin is, we should not fear man because Jesus is preparing us for the worst. So makita natin dun sa unang from 24 to 25, sabi diyan, di ba? Students are not greater than their teachers, and slaves are not greater than their master. Students are to be like their teacher, and slaves are to be like their master. And since I, the master of the household, have been called prince of demons, the members of my household will be called even worse. So si Jesus po mismo yung nagsasalita doon sa mga verses na yan na binasa natin. So sinasabi niya doon sa mga students niya na, students are not greater than the master. Hindi pwedeng maging greater kayo sa teacher nyo or yung slaves maging greater sa master nila. Sinasabi ni Jesus, kung ako nga na master, tinawag nila na prince of demon, binigyan nila ng name na prince of demon, yung mga member ng household ko, even worse names yung kaya nilang itawag sa inyo. So ganung ka-extreme yung ginamit ni Jesus na example, ginawa niya example yung sarili niya, na siya mismo is tinawag na prince of demon. And there are stories in the Bible that the people and the Pharisees, they are accusing Jesus. Sinasabi nila, kaya yan nakakapag-cast out ng demon kasi kinukuha niya yung power niya kay Satan. Prince of demon siya si Beelzebub. Kaya siya nakakapag-cast out ng demon, kaya siya merong power na paalisin yung mga demon kasi kinukuha niya power niya kay Satan. Yun yung accusation ng tao kay Jesus. And then, Jesus called them, narinig sila ni Jesus, tinawag niya sila, binigyan ni Jesus sila ng illustration. Sabi ni Jesus, how can Satan cast out Satan? Tinanong ni Jesus sa kanila, a kingdom divided by civil war will collapse. Similarly, a family splintered by feud will fall apart. And if Satan is divided and fights against itself, how come he stand? He would never survive. Let me illustrate this further. Who is powerful enough to enter the house of a strong man and to plunder his goods? Only someone even stronger, someone who could tie him up and plunder his house. That is on Mark 3:23 until 27. And there's a similar story on Matthew 12:25 and on Luke 11:15. So makita natin, tinawag si Jesus na Prince of Demon. Siya mismo, wala naman siyang ginawang masama. Nagpapagaling siya ng mga sakit, nagkaasaw siya ng demon. But yung tao, madumi yung pag-iisip, di ba? Sabi niya, kaya niya nagagawa yan kasi kumukuha siya ng power kay Satan. Yung sinasabi niya. Then, binigyan sila ng illustration ni Jesus. Sabi niya, kung si Satan mismo, kinakasaw si Satan, paano siya magsusurvive? Kinakalaban ba niya yung sarili niya? Ganun yung ginigibigay ni Jesus na example. Sabi nga niya, yung kingdom na nagkakaroon ng war sa kanilang mga sarili, paano sila mag-i-stand? Magkukolapse sila. Ngayon din yung family na kung laging merong pagtatalo, paano sila mabubuo, di ba? Yan sabi nga niya, ang kaya lang makapag-cast out ng demons na yun is someone who is stronger, someone who is more powerful, someone who can tie him up and then plunder his house. So sinasabi ni Jesus na yung power niya hindi nagmumula kay Satan. The power that's coming from Jesus is coming from the Godfather. Yung sinasabi niya na merong greater power. Kaya napapaalis niya yung mga demon, kaya nagagawa niya yung mga miracles na yun, kaya nagagawa niya pagalingin yung may mga sakit. Dahil merong someone greater who's in work.
Yun yung i-explain ni Jesus sa kanila. But then, syempre, makita natin na kahit yung mga tao na yung mga Pharisees, alam nila yung katotohanan, ayaw nilang pakinggan, gusto nilang i-refuse. Kasi ayaw nilang magpatalo. Meron silang pride na, hindi natin pwede i-accept yung sinasabi niya. Kasi mawawalan tayo ng mga followers. Aalis yung mga tao sa atin. But then, makita natin na kahit illustration na yung binigay ni Jesus, makikita natin talagang meron talagang greater power kung bakit nagagawa yun. Diba? Then, in this verse, Jesus is preparing us for the worst that can come on our journey as a follower of Christ. As Christians, ginamit pa ni Jesus example, di ba, yung sarili niya. Na kahit nga ako, kung ako nga master na tinawag pa ng Prince of Demons. So lalo na yung mga member ng household ko. So we, as a church, member tayo, di ba? We are part of the body of Christ. And dun sa journey natin as a Christian is, marami tayong kakaharapin na persecution. Maraming sinabi sa Bible about that, na mape-persecute tayo, i-hate tayo ng nation, i-hate tayo ng mundo, even our brothers and sisters, family natin, mga kaibigan natin, they will hate us because we are followers of Christ. And sabi niya, Jesus is telling us to prepare and expect for the worst things that man will do to us. And yun nga, sabi natin, maraming persecution sa paligid natin, and hindi po tayo exempted doon as a Christian. Hindi po tayo exempted sa pain, hindi po tayo exempted sa trials, persecution, afflictions. Lahat po yung pagdadaanan natin as a Christian because we're following Christ. And makikita natin na what God is telling us is, even though na merong ganung mga persecution, even though sinasabi ko sa inyo na meron kayong pagdadaanan, mga paghihirap, sinasabi ni Jesus na we can depend on Him. Na we can trust Him sa kabila ng mga pagsubok na, sa kabila ng afflictions na yon. Na meron tayong isang Panginoon na pwede natin pagkatiwalaan, pwede nating hingan ng kalakasan, pwede nating hingan ng tapang. We can take courage on Jesus. Yun yung sinasabi ni Jesus sa atin na hindi niyo kailangan mag-worry kahit na yun yung piniprepare ko sa inyo na ganito yung mga pwedeng mangyari sa inyo. You will expect things, worse things to come to you, na sa kabila nung journey nyo sa akin is kailangan nyo lang mag-trust and magtiwala sa Kanya. Yun yung sinasabi ni Jesus sa atin na pwede tayong lumapit sa Kanya anytime. Jesus don't want to scare us or to discourage us. Kasi baka mamaya sabihin nyo, wag na lang pala ako mag-Christian. Ganun pala yung pagdadaanan eh. Meron palang affliction, meron palang persecution. Akala ko pag Christian pagpe-praise the Lord lang, okay na eh. Akala ko pag Christian, basta nagsisimba ka, okay na eh. Hindi ka na pagagalitan ng boss mo eh. Pero hindi po ganun yung mentality dapat natin. Dapat po lagi tayo maging ready and meron tayo laging awareness na yung buhay po ng isang Kristiyano, hindi po madali. Mahirap po maging Kristiyano. But then, napakasarap po ng buhay pagiging Kristiyano dahil meron tayong kasama na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Amen. We can always depend on God. We can always take courage in Him. Pwede tayo lagi lumapit sa Kanya. Yun po dapat yung ma-develop din sa atin sa Christian na lagi tayo nagdidepende kay God. Lagi tayo nagdidepende sa Kanya. Huwag natin gawing last resort si God. Na yung tipong wala na tayong mapuntahan tsaka lang tayo lalapit sa Kanya. Lagi po natin unahin si God. In all the things that we do, unahin natin lagi siya. Amen. So yun nga. And sa buhay natin as a Christian, hindi naman sinabi ni Jesus na laging magiging smooth yung journey natin. Yun nga, merong persecution, merong affliction tayong pagdadaanan. And sabi nga ni Jesus, di ba, you will be called even worse names. So, di lang natin ma-imagine kung ano yung pwedeng gawin sa atin ng tao. They want to persecute us. They want to put us on shame because of our faith. But then, kailangan lang natin mag-stand. Kailangan natin mag-stand dun sa pinanghahawakan natin na yun, hope for eternal life. After nung afflictions na yan, after nung mga pagsubok na yan, meron tayong hope for eternal life na ibibigay sa atin ng Panginoon natin, di ba? We need to endure. And nakakapag-endure tayo kasi God is making us able to endure. Laging nandyan si God para sa atin. Kasi kung sarili lang natin, di natin kaya yung mga afflictions na yan, persecution na yan. Kung wala sa atin si God, baka nakikita pa lang natin yung Dubai Police, tumatakbo na tayo. Papasok dito sa congregation, di ba? Nandun agad yung fear natin. Kaya kailangan natin lagi is to, lagi tayong magbabad sa presensya ng Panginoon. Lagi natin siya isik, lalo pa natin siyang kilalanin.
Kasi doon nabibuild yung faith natin and trust natin pag nakikilala natin lalo yung Panginoon na pinagsisilbihan natin. Amen? So next na titingnan natin for today is, we should not fear man because Jesus is commanding us to be bold. So sabi niya sa 26, but don't be afraid of those who threaten you, for the time is coming when everything that is covered will be revealed and all that is in secret will be made known to all. What I tell you now in the darkness, shout abroad when daybreak comes. What I whisper in your ear, shout from housetops all to hear. Sabi niya, in this verse, Jesus is telling us na huwag tayong matakot dun sa mga nagbabanta sa atin, huwag tayong matakot dun sa mga nag-iisip sa atin ng masama, or huwag tayong matakot dun sa mga naririnig natin na pag nag-preach ka sa Dubai, huhulihin ka ng mga polis. Pag nag-preach ka ng gospel sa Middle East, huhulihin ka ng authority. Pahihirapan ka nila, kukulong ka nila, pupugutan ka nila ng ulo. Huwag nating intindihin yung mga bagay na yon dahil sinabi na ni Jesus na pagdadaanan natin yung mga ganun merong persecution sigurado. Ang kailangan natin gawin talaga is mag-trust lang sa Kanya. And yung sinasabi nga niya, even na ganun yung sitwasyon, Jesus is telling us na dun sa mga gusto mag-persecute sa atin, na all secrets will be revealed and everything that's hidden will be made known to all. Wala pong pwedeng ilihim ang tao sa Panginoon. Lahat po ay alam ng Diyos. Hindi po tayo makakapagtago sa Kanya. And dun sa journey natin as a Christian, marami tayong mga battles na hindi nakikita. Marami tayong mga battles na hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita, but then God is fighting for us. God is winning all those battles for us. And I remember nga yung story in the book of Numbers, when King Balak is trying to hire the service of Prophet Balaam. So nakita ni King Balak yung Israel, they are traveling the wilderness, and then Israelites decided to camp near on the east part of the Jordan River. Tapos nakita sila ni King Balak, sabi niya, ang great ng multitudes nito, ng mga tao na to. Pwede nila akong matalo, pwede nila ma-overtake yung throne ko. So na-worry si King Balak dun sa nakita niya. And sabi niya dun sa mga messenger niya, pumunta kayo kay Prophet Balaam. I-convince niyo siya, bayaran niyo siya para mag-place ng curse dun sa mga sa people of Israel. Sabi ni King Balaam. But then something amazing na nangyari is God did not allow it to happen. Yung gusto ni King Balak na mag-place ng curse dun sa mga tao sa people of Israel is hindi inalaw ni God. Hindi niya inalaw. Instead of Prophet Balaam placing a curse on the people of Israel, he gave them blessing. Nakita natin na merong mga unforeseen battles na sabihin natin pag wala sa atin si God, posible na nangyari yon. Kung hindi nag-intercede si God, posible nang na-curse nga yung mga people. Diba? But then, makikita natin na in all those battles na hindi natin nakikita, God is fighting for us. Yun yung mahalaga nating dapat tandaan na itong kinakaharap natin na to, itong affliction na to, persecution na to, hindi lang to yung battles na hinaharap natin. Marami pang battles na hindi natin nakikita. And there's one mighty God na tumutulong sa atin, fighting for us, interceding for us, para manalo tayo sa mga battle na yon. And ganun ka-great yung love ng Father sa atin. Na even nga hindi tayo faithful sa Kanya, makasalanan tayo. But then hindi tayo naalaw ni God, di ba? Yung mga may balak sa atin ng masama, God is interceding for that. And God is fighting for those battle na hindi natin nakikita. And fear of man controls us in doing things against the will of God. And fear of God leads us into doing things according to the will of God. So ganun po yung ginagawa sa atin ng fear na instead na yung will ni God yung magagawa natin is yung opposite yung nagagawa natin. Instead na sundin natin yung pinag-uutos ni God, sinusuway natin because of fear. Sabi ni God, go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. But then because of our fear na, kaya ko bang gawin yun? Kaya ko bang mag-go therefore and make disciples? Kaya ko bang mag-share ng gospel? Kaya ko bang i-share sa mga tao na to yung truth? Pinangunahan tayo ng takot na baka ma-reject ako, baka pagtawanan nila ako. Even in our own family, pag naisipan natin i-share sa kanilang gospel, pumapasok sa isip natin, dati alam ng nanay ko, inom ako ng inom hanggang madaling araw Baka pag sineran ko to ng gospel, paluin ako sa ulo. Ganun agad yung fear natin na iniisip agad natin yung rejection. Di pa natin tinatry, di pa natin sinusubukan gawin, di pa natin sinusubukan i-open up sa kanila yung about kay God, about sa gospel. Andun agad yung fear natin.
Hindi na natin gagawin because of fear. Nasuway na natin yung will ni God because of that fear na pumipigil sa atin. But then on the contrary, yung fear of God na meron tayo, is yun yung fear na nagtuturo sa atin, nagkokos sa atin para gawin yung will ni God. Kasi takot tayo na sumuway sa Kanya. Yun yung fear of God na meron tayo na ayaw natin, takot tayo na sumuway kay God kasi alam natin na it could anger Him, na pag sinuway natin si God is pwede tayong mapahamak pag hindi natin ginawa yung will niya. And yun yung kagandahan sa fear of God na meron tayo is hindi siya yung takot na ayaw nating magpakita kay God, o hindi siya yung takot na ayaw natin na marinig yung boses ni God, but it's a kind of fear na gusto natin lagi natin nakikita si Lord, gusto natin lagi natin siya naririnig, gusto natin lagi natin siyang kasama. Yun yung fear na meron tayo na gusto lang natin lagi tayo nasa presensya ng Panginoon. So yun yung very opposite na fear of man and fear of God. Na pag talaga yung fear of man yung inisip natin is palayo tayo ng palayo kay God. Every time na pinagtitibay natin yung fear of man sa loob natin, lalo tayo lumalayo kay God. And that's the encouragement that I want to give you na ano man yung nangyari sa atin, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung mga pagsubok na meron tayo, let us continue to seek God each day. Lalo tayo lumapit sa Kanya. Kasi minsan tendency natin, pagka meron tayong mabigat na pinagdadaanan, gusto natin mapag-isa. Yun lagi yung nasa isip natin na hindi mo na ako mag-church ngayon kasi meron akong mabigat na problema eh. Hindi mo na ako mag-church ngayon kasi naghahanap ako ng pambayad sa bills ko eh. But then, mali yung thinking natin na yun eh. Lumalayo tayo doon sa taong makakatulong sa atin. Lumalayo tayo sa God na makakatulong sa atin doon sa mga problema natin. The more na lumalayo tayo kay God, lalong humihirap yung mga problema, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin. The moment na meron tayong pagdaanan, the moment na meron tayong problema, unahin natin si God, lumapit agad tayo sa Kanya. Siya yung source ng lahat natin eh, di ba? Siya yung paggagalingan ng solusyon sa problema natin. So the moment na meron kayong mabigat pagdaanan, lalo tayong mag-attend ng church, lalo tayong mag-attend ng fellowship, lalo tayong makipag-fellowship sa mga fellow believers natin, lalo nating encourage yung bawat isa every time na may mangyayari sa ating ganon. Kasi kung lalayo tayo doon sa source of life, alam natin doon tayo papunta sa death. Kaya lagi natin i-seek, lagi tayong magpursige na each day na hindi tayo makontento na ito lang, we seek more. Sabihin natin, Lord, I want to know more about you. Lord, I want to know more about your ways. Teach me, O Lord God. Yun dapat yung maging goal natin each day, na hindi natin dapat mapalampas yung isang araw na hindi tayo nakapagbasa ng Bible, hindi tayo nakapag-pray, hindi tayo nakapag-commune kay God. Kasi napakahalaga po nun. Napakahalaga po sa buhay natin mga Kristiyano yan. Kailangan natin lagi yung empowerment na nagmumula sa Panginoon natin. Amen? And before, yung fear na alam natin is, yun nga, ayaw nating magpasakop kay God, ayaw natin yung sovereignty niya sa buhay natin, ayaw natin siya maging master ng buhay natin. Takot tayo pag pinag-uusapan na magiging born again ka. Natatakot tayo sa ganung topic na ayokong iwan tong sistema ng mundo na to. Komportable na ako dito. I'm very used to it na sisimba pag Sunday, uwi, tulog, trabaho, simba na naman pag Sunday. Ayaw natin magpasakop kay God. Ayaw natin na maghari siya ng buo sa puso natin. Ganun yung takot na meron tayo. Takot tayo kay God na makontrol niya tayo. Takot tayo na yung buhay natin is mag-full surrender kay God. Yung takot na bumabalot sa atin dati. But I really thank God because of this series of teaching natin is talagang marami akong natutunan. God really teach me a lot na God tell me na I'm fearful. Madami akong takot sa buhay ko. Yun yung talaga yung truth na nireveal sa akin ni God na marami kang takot, marami kang worries. Marami kang takot, marami kang nire-reserve sa sarili mo. And ang kailangan natin gawin is talagang mag-full surrender lang sa Kanya. And I really thank God dahil yung fear na meron tayo ngayon is yung fear na ayaw na nating mawalay sa piling niya. Yun yung fear na ayaw na natin na lumipas yung isang araw na hindi natin nakakausap yung Panginoon. Ayaw natin lumipas yung isang araw na hindi natin naririnig yung boses niya. Yun yung fear na meron tayo ngayon. Yung gusto natin na, para na tayong bata na ayaw na natin mawalay dun sa tatay natin o sa nanay natin. Yun na yung fear na nade-develop sa atin ngayon as we come to know more and more about God. Na nagkakaroon na tayo ng takot na, teka, parang masyado na ako naging complacent. Parang hindi ko na nararamdaman si God. Teka lang, kailangan kong i-check yung sarili ko. Bakit ganun?
Bakit parang nagiging relax na ako masyado as a Christian? So ganun na yung nagiging takot natin. Yun na yung takot na nabibuild sa atin. Na hindi siya yung takot na ayaw natin makita si God, but then it's a kind of fear na gusto natin siya lalo makita, lalo natin siya gustong makasama. Yun na yung kind of fear na na-develop sa atin as a Christian. And I really thank God kasi napakabuti talaga ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. They never come in my life na I remember na nagkulang ang Diyos. Pero God is really faithful. Kahit may mga pinagdadaanan tayo, kahit meron tayong mga challenges sa buhay, kailangan natin siya unahin. Financial man yan, physical man yan, emotional man yung problema nyo. Lahat yan may solusyon si God. Kailangan natin siyang isik each day. Kailangan natin basahin yung Bible. Napakahalaga po niyan. Lagi tayo nire-remind ni Pastor Jojo na basahin natin yung Bible. And yes po, na-adapt ko na rin yun. I want to remind you na lagi natin basahin yung Bible. Kasi noong una talaga dinidisregard ko rin. Tinataken for granted ko yung pagbabasa ng Bible. Babasahin ko lang siya pagka may free time ako. But then iba po yung feeling pag talaga nagkaroon tayo ng everyday habit natin na nagbabasa tayo ng Bible. Napaka-refreshing ng simula ng araw natin. And napakasarap po talaga na mag-dwell sa presence ni God. Amen. And yun nga sabi dyan, what I tell you now in darkness, shout abroad when daybreak comes. What I whisper in your ear, shout from the housetops for all to hear. Yung ginamit na description, di ba? Shout from the housetops from all to hear. Kung ano ba daw yung whisper na narinig natin, shout from the housetops for all to hear. So ganun na lang tayo ini-encourage ni God, ganun na lang tayo nire-remind ni God na dapat maging bold tayo dun sa faith natin, dun sa kino-confess natin. Dapat magkaroon tayo ng courage to spread the gospel for people to know the truth. Sinabi nga dyan, di ba, for shout from the housetops for all to hear. So parang binobroadcast mo sa lahat na ito yung magandang balita ng Panginoon, ito yung salvation na kailangan nyo malaman. Ganun dapat yung maging boldness natin na isang tabi natin yung mga takot natin, isang tabi natin yung mga self-preservation natin. Kailangan natin mag-focus dun sa gusto ng Panginoon na gawin natin. Kasi nangyayari minsan, pag iniisip natin na gagawin natin yung isang bagay para sa sarili natin, pangunahan agad tayo ng takot. Pag iniisip natin na mag-share tayo ng gospel, nakakahiya. Baka mapahiya ako. Baka i-reject ako ng tao na to. Baka masaktan ako. Iniisip natin agad sa atin Iniisip natin na tayo. But then, kailangan natin mag-focus na ginagawa natin yon to give glory to God. Ginagawa natin yung pag-share ng gospel kasi yun yung gusto ni God na gawin natin. Yun yung kinocommand niya sa atin na gawin. And hindi lang siya yung boldness na bigla ka nalang magwawala dyan na poproclaim mo si God. Of course, kailangan natin gawin yon na merong grace sa atin. Kailangan natin ipaalam sa tao kung ano yung truth. Kailangan natin ipaalam sa tao na there's one God na kailangan nilang i-serve, kailangan nilang i-recognize as a Lord and Savior. Next, titingnan natin is, yan. We should not fear man because Jesus is reminding us of the Father's love. 28, sabi niya, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God who can destroy both soul and body in hell. What is the price of 2 sparrows, 1 copper coin? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. And the very hairs on your head are all numbered. So don't be afraid, you are more valuable to God than a whole flock of sparrows. So dito sa verse na to, nire-remind tayo ni Jesus kung gaano tayo kamahal ng Father. Makita natin yung ginamit niya na illustration is yung sparrow. Sabi nga dyan, yung sparrow nga binibenta ng 1 copper coin. Pero hindi sila bumabagsak sa lupa na hindi nalalaman ng God the Father. So what more tayo? Kung maalala nyo, we are a chosen nation, we are a chosen generation, we are a holy nation. We are God's precious possession. Di ba? God gave us a new identity in Christ. Kaya yun dapat nating tingnan na in this verse, Jesus is reminding us na huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot dun sa pwedeng mag-cause sa inyo ng harm. Huwag kayong matakot dun sa pwedeng mag-cause sa inyo ng pain. Matakot kayo dun kay God the Father na pwedeng mag-destroy ng both soul and body sa hell. Ang sabi nga, yung price ng sparrow, kumbaga parang napakaliit lang ng price ng sparrow, di ba? Isipin natin, 1 copper coin, binibenta yung sparrow. Pero hindi bumabagsak sa lupa yung sparrow na hindi nalalaman ng Ama natin sa langit. And what more,
tayo na tinawag niya to be part of His kingdom. Ano na lang yung pag-ibig ng Diyos sa binigay niya sa atin, di ba? Na isipin natin, yes, I could experience persecution. Pwede akong mahuli, pwede akong makulong sa ginagawa ko, pwede akong masaktan. They can inflict pain on me. But then, kung makakaranas man tayo ng ganun, isipin natin yung pag-ibig ni God. Kung gaano katindi yung pag-ibig niya para sa atin. Na isipin natin na kung haharap man ako sa ganung persecution, kung haharap man ako sa ganung mga challenges or trials sa buhay ko, I can count on God. I can depend on Him. Dahil ganun niya tayo kamahal. Ganun niya tayo kamahal. Na even nga yung buhok sa ulo natin, di ba? Isipin natin how great the love of a Father is. Kilala niya tayo as His sons and daughters. Yun po yung napakasarap i-meditate, napakasarap isipin araw-araw na ako nga makasalanan, ako na hindi perfecto, ako na unfaithful kay God, pero ganun na lang katindi yung pagmamahal niya na hindi niya ako pababayaan. Iisipin natin, yes, itong mundo na ginagalawan natin is against us. Kasi hindi pa tayo ginawa para dito. We have more precious destination aside from this world. Kaya dapat, huwag tayo mag-focus sa mga bagay na yon. Yung pain, yung afflictions, yung persecution, temporary lang sila lahat. Matatapos din sila. Kailangan natin i-focus yung eternal life na ino-offer sa atin ng Panginoon. Yung eternal life na kasama siya. Na yes, yung mga affliction na to, wala lang to. Disregard natin sila. Dahil compare naman dun sa ibibigay sa atin ng Diyos is, hindi mo talaga sila pwede compare. Kumbaga hindi natin pwedeng i-measure dun yung love ng Father sa atin. Dahil sobra, napakatindi ng pagmamahal ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And sometimes, it's very easy for us na magtiwala sa tao. Di ba? Merong mga times sa buhay natin na hindi na tayo kailangan kumbinsihin. Nagtitiwala agad tayo. Di ba? Pag sinabi, o tara, libre kita, sama ka. Mag-only rice tayo. Sama agad tayo, di ba? Kahit na hindi pa tayo nakapagpalit ng damit, wala man tayong dalang wallet. Sabi, libre kita, mag-only rice tayo. Titiwala agad tayo, di ba? Kasi kaibigan natin or family member natin yung nagsabi na, o sige, sama ako. Sabi mo, ikaw bahala eh. Sabi sa atin na, pahiram muna ako ng ano dyan, babalik ko sa katapusan. Akong bahala sa sahod. Naring na, siya daw bahala sa sahod. Sige, pahiramin kita. Mga kaibigan natin, family member natin. Ang bilis natin magtiwala sa tao. And what more kung si God yung nagsasabi natin na magtiwala tayo sa Kanya. Di ba? God is the creator of everything. Pag-aari niya lahat. So ano yung nagpapahirap sa atin para magtiwala sa Kanya? Kasi natatakot tayo. We have this fear of men. Takot tayo sa sabihin ng tao. Lagi tayong takot sa sasabihin ng tao sa atin if we confess our faith. So dapat natin i-focus lagi na we have this one God na pwede tayong mag-trust ng buo. Pwede natin pagkatiwala ng buo sa Kanya yung buhay natin. And pag si God na nagsabi, sigurado gagawin niya. Kasi God can never lie. Hindi siya makapagsinungaling sa atin. Kaya pag nangako si God sa atin, siguradong tutuparin niya yung pangako na yun. We just need to be patient. Kailangan natin antayin yung perfect time ni God para sa atin. And for sure, yung gagawin ni God na yun is para sa kabubuti natin. Amen. So dadating yung persecution sa atin, dadating yung mga paghihirap sa buhay natin as a Christian. Yung journey natin na to is hindi magiging smooth. But then sinasabi ni God, kasama niyo ako sa journey niyo na yan. Sinasabi ni God sa atin na hindi ko kayo pababayaan. I will strengthen you. I will make you able to endure those afflictions, those suffering, persecution na pagdadaanan niyo sa buhay niyo. Yun yung dapat natin panghawakan na, yes, Lord, I put my trust in you. I put my faith in you. Na haharap man ako sa anumang pagsubok, anumang persecution sa buhay ko, I know kasama kita. Di ba? Ang sarap isipin na kasama natin yung Panginoon. Lagi nga, tinanong nga ni Pas, diba last time, kung saan yung gusto niyong lugar. Doon sa loob ba ng pugon na nandun si God o sa labas ng pugon na wala si God, diba? Wala si Jesus sa piling natin. Siyempre, lagi natin pipiliin. Gusto natin lagi doon sa piling niya. Lagi man merong storm sa buhay natin, meron mang challenges, may ups and downs man sa buhay natin. But we can make sure na if we stay on God, if we depend on Him, ganun din siya sa atin. Mananatili siya sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Next. Acknowledging Christ, the Son of God. So sabi diyan sa 32, everyone who acknowledge me publicly here on earth,
I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny with my Father in heaven. So, as we continue our Christian journey, as we continue with our walk with our God, let's always remember, we should always acknowledge Jesus Christ and kung ano man yung ginawa niya sa cross. Jesus Christ died for us. The blood of Jesus was shed for the redemption of our sin. Kailangan natin siya laging acknowledge that in all we do, that in all we accomplish, lagi natin ibigay yung glory and honor sa Kanya. Na ano man yung ma-accomplish natin dito sa journey natin as a Christian, kung nag-grow man tayo as a Christian from way back, nung titingnan natin yung mga sarili natin before, ibigay natin yung acknowledgement kay God, bigay natin yung papuri sa Kanya. Kasi si Jesus yung nagbibigay sa atin ng lakas, si Jesus yung nagbibigay sa atin ng empowerment, si Jesus yung nagbibigay sa atin ng buhay, kung bakit natin nalalampasan yung mga problema na yon, kung bakit nagagawa natin i-overcome yung mga pagsubok na yon. It's all because of Jesus. Kasi kung sarili lang natin, hindi natin kaya. Kung sarili lang tayo magtitiwala, kung yung lakas lang natin yung gagamitin natin, magfe-fail tayo. Wala tayong persecution na kayang i-overcome, wala tayong pagsubok na kayang i-overcome kung di natin kasama si Jesus sa buhay natin. So kailangan natin lagi mag-focus sa Kanya. Kailangan natin lagi na i-acknowledge siya every time. Huwag natin kalimutan, ibalik sa Kanya yung nararapat sa Kanya mga papuri, yung mga glory na dapat ibigay sa Kanya. Huwag tayong maging boastful na, mas marami na akong alam sa Bible ngayon, mas marami na akong kabisadong verses ngayon, mas marami na akong nalalaman kaysa sa'yo ngayon. Hindi tayo dapat maging boastful. Kasi it's all because of God. Kung di dahil sa Kanya, hindi natin magagawa yung mga bagay na yon. Kailangan natin mas lalong dumadami yung knowledge natin about kay God, mas lalong dumadami yung nalalaman natin about kay God, lalo tayo dapat maging humble. Kasi habang lumalago yung relasyon natin sa Panginoon, habang lumalalim yung nalalaman natin about sa Kanya, is lalo natin nare-realize kung gaano kalaki yung Panginoon natin. Lalo natin nare-realize kung ito yung God na nagbigay ng pag-ibig niya sa akin. Ito yung God na nagko-control sa buhay ko. Nakikita natin kung gaano tayo kalayo. Kung i-compare kay God, yung statue ng buhay natin, yung achievements natin, wala lang lahat yun. Kung i-compare sa glory ni God. Kaya dapat, every time we are seeking God, every time that we are knowing more about Him, yun yung magpapahumble lalo sa atin. And as we seek Him, as we know more about Him, doon din na-develop yung faith natin and trust natin sa Kanya. Mas lalo tayong kayang magtiwala kay God, mas lalo natin kayang ibigay yung faith natin sa Kanya, pag lalo natin siya nakikilala. So imagine nyo, hindi nyo kilala yung tao, magtitiwala ba kayo? Halimbawa, ngayon lang tayo nagkita, sabihan kita, oy tara, libre kita. Tingin ko, hindi kayo sasama sa akin. Agad-agad, di ba? Hindi kayo magtitiwala. Kasi hindi nyo ako kilala. Sabihin ko sa inyo na, uy, pera mo naman ng sapatos mo, gamitin ko lang bukas. Siguro hindi nyo papahiram sa akin kasi ngayon lang tayo nagkita, hindi nyo ako kilala. But then, pag nakikilala natin mas lalo si God, nakikilala natin lalo siya, yung characteristics niya, kung sino siya, lalo na de-develop yung trust natin sa Kanya. Lalo tayong nagtitiwala sa Kanya kasi nakikilala natin siya eh. Kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin, kung ano yung kaya niyang i-provide para sa atin. Yung mga problema natin, yung mga pagsubok natin sa buhay, yung mga concerns natin, lalo tayong natututo na ipagkatiwala sa Kanya kasi mas nakikilala natin siya. Yun yung nagagawa ng healthy relationship natin kay God. Yun yung kailangan natin i-maintain na sa Christian na we need to be sure na lagi tayong merong healthy relationship sa Kanya. Huwag nating hayaan na masira yung relationship na yon. Huwag nating hayaan na maghari yung sin sa buhay natin and ma-overcome nun yung place ni God sa puso natin. Kailangan lagi natin siya sinisik. Huwag nating isipin na marami na akong alam sa Bible, nabasa ko na yan, okay na yan. Hindi ko na babasahin ulit. Huwag nating isipin yung ganun. Kasi kailangan natin si God every day. Kailangan natin siya each day ng buhay natin. Hindi tayo dapat makontento lang na nabasa na natin yung buong Bible, then mag-stop na tayo. Kailangan natin basahin ulit, basahin dahil buhay po yung mga salita na niya sa Bible. Every day na binabasa natin, every day na babasahin natin yan, may bagong revelation si God na tinuturo sa atin, may bago siyang message na pinaparating sa atin. Ganun po kaganda yung pagbabasa ng Bible. Lagi pong fresh yung laman yan. Could be, this day binasa mo siya, malungkot ka, iba yung revelation sa'yo. May problema ka, iba yung revelation sa'yo. But then, pagka masayang-masaya ka, binasa mo, iba rin yung revelation sa'yo. Ganun po lagi yung Bible, buhay po siya.
Tinuturuan niya tayo ng mga bagay na kailangan natin tandaan, kailangan natin isabuhay. And we should always remember what Jesus did on that cross, that His life was not spared for the redemption of our sins. And because of that, we now have this hope for eternal life. We receive the precious gift of salvation the moment we accept and believe that Jesus Christ is our personal Lord and Savior. Kung titingnan natin, ganun na lang yung pag-ibig ng Godfather sa atin, di ba? Even yung Son niya, hindi niya in-spare para sa atin. As we are singing yung song kanina, talagang naluluha ako kasi na meditate ko na ganito ba kalaki yung pag-ibig ng Panginoon para sa akin. Hindi mo ma-measure yung pag-ibig niya para sa atin na sa kabila ng lahat, ever since na naging unfaithful tayo sa Kanya, napakarami nating nagawang kasalanan, but din yung pag-ibig niya nananatili eh. Unconditional yung love ni Father sa atin. Yun yung lagi nating isipin na yung God na pinagsisilbihan natin is ganito na lang katindi yung pag-ibig sa akin. What more na magdududa pa ba tayo na pagkatiwalaan siya ng buong buhay natin? Magdududa pa ba tayo sa kung anong kaya niyang gawin? Magkakaroon pa ba tayo ng doubt na gagawin kaya niya or hindi? We can be sure on God. Lagi natin siya pwedeng pagkatiwalaan 100%. Pwede natin ibigay sa Kanya lahat. Pwede natin pagkatiwala sa Kanya yung buong buhay natin. Dahil siya yung may-ari ng buhay natin. God is the creator of everything and wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Even yung mga cares natin, yung concerns natin, alam lahat ng Panginoon yan. Ang gusto lang niya makita sa atin, yung nagdidepende tayo sa Kanya each day. Ang gusto niya makita sa atin is yung fellowship natin sa Kanya, yung relationship natin sa Kanya. Dapat din ganun yung lagi natin maging mindset na I want yung relationship ko kay God is lalo pang lumago each day. I want yung relationship ko sa Kanya is lalo pang madagdagan yung knowledge ko sa Kanya each day. Kasi in doing that, lalo natin nare-reflect yung character ni Christ sa buhay natin as a Christian. Lalo tayo namumuhay ng morally. Lalo tayo namumuhay ng may takot sa Kanya. Dahil alam natin, nakikilala natin yung God na pinagsisilbihan natin. Amen? Next. Jesus warns us. May sinabi si Jesus dun sa Matthew 10:22. Sabi diyan, all nations will hate you because you are my followers. Sabi ni Jesus, all nations will hate you because you are my follower. Sabi niya, kamumuhian kayo ng mga tao, kamumuhian kayo ng nation, kamumuhian kayo ng mga kings, ng mga rulers, ng authority because you are my follower. Sinasabi ni Jesus sa atin. And when I try to look in the dictionary for the meaning of the word hate, sabi doon, extreme dislike or disgust, extreme desire to avoid. So hindi lang basta magagalit sa atin. Kasi yung galit, pwedeng mamaya, wala na. After ng ilang oras, wala na yung galit. But then sinasabi ni Jesus dito, yung binigay niyang salita is hate. All nations will hate you because you are my follower. Kamumuhian po tayo ng mga kaibigan natin, could be family members natin. If we confess our faith, if we become a follower of Christ, yun po yung pwedeng mangyari sa atin. Kamumuhian tayo. World will hate us. Yung sistema ng mundo na to magiging against sa atin. Pag naging follower tayo ni Christ, pag siya yung ginawa nating ruler ng buhay natin, yan po yung mga pwede natin maranasan sa Christian journey natin. And sinasabi dyan ni God na could be physical pain. Kahit physical pain, pwede nating ma-experience. Persecution. Lahat ng mga paghihirap, pwede nating maranasan if we become a follower of Christ. Willing pa rin po ba tayo maging follower ni Christ? Even ganon? Amen. Even may persecution, may paghihirap, still willing? Willing pa rin po ba tayo maging follower ni Christ? Amen. Yes po. Kasi hindi lang dyan natapos yung verse na yan. May sinabi si God after that. Sabi niya, but everyone who endures to the end will be saved. Thank God. Dahil meron siya laging plan for salvation. Meron siya laging promise of salvation para sa atin. Na yes, sabi niya, all nations will hate you because you are my follower. But everyone who endures to the end will be saved. God is telling us that we need to endure. Kung ano man yung mga pagdadaanan natin sa buhay natin. Jesus has a promise of salvation. Yun yung pwede natin panghawakan na yes, na Lord,
I'm experiencing these challenges sa Christian life ko. I'm experiencing this persecution sa Christian life ko. But then, I take hold of your promise na hindi dito matatapos ang lahat. That at the end of the day, at the end of it all, is makakasama kita in eternal life, in eternity. Yun yung napakasarap na kailangan nating laging tingnan each day na God has a plan for our salvation. Kailangan natin siyang pagkatiwalaan, put our faith in Him, put our trust in Him, and accept the gift, the precious gift of eternal life na ino-offer ni God sa atin. Naalala ko ngayon, pinag-aralan namin dun sa life group sa LG na yung prisoner is binibigyan siya ng pardon nung judge. But then sabi niya, ayokong tanggapin yung pardon na ino-offer mo sa akin. So same thing sa atin na yung salvation na ino-offer ni God is andyan lang ino-offer sa atin ni God. But then kung di natin tatanggapin, paano natin ma-experience yung precious gift na yon? Yung regalo, halimbawa nag-birthday tayo, binibigyan tayo ng regalo, hindi natin tinanggap. Paano natin malalaman kung ano nilalaman ng regalo na yon? Same thing with our salvation kay God na kailangan natin siyang i-accept. Kasi like a gift, yung salvation po na binibigay ni God, bayad na. Like a gift, hindi natin kailangan bayaran yung regalo kasi binibigay yun sa atin ng free. Yung regalo sa atin yun, di ba? And yung kailangan natin gawin, kailangan natin siyang i-accept as our Lord and Savior. Kailangan natin siyang i-accept as the only God sa buhay natin. And kailangan natin i-accept na siya lang yung daan natin patungo sa Ama. It's only Jesus. Kailangan natin for our salvation. And yun yung kailangan natin i-meditate each day na tingnan natin yung buhay natin. Am I really fully surrendering to God? Am I really accepting Him as my Lord and Savior? Na talaga bang siya na yung naghahari sa buhay ko? Na talaga bang secure na ako dun sa salvation ng buhay ko after this life on earth? Na talaga bang sigurado na ako na in-accept ko si God as my Lord and Savior? So kailangan po natin tingnan din yung bagay na yon na mapakahalaga po na maging sure tayo. Kasi we can be sure of our salvation in God. Makakasiguro tayo sa Kanya na merong eternal life na ino-offer sa atin si God, kapiling siya. In every day ng buhay natin is meron tayong mga bagay na nahihirapan tayo i-give up. Meron tayong mga nire-reserva para sa sarili natin. And one thing God is teaching us na hindi natin kailangan magtira para sa sarili natin. Kailangan natin ibigay sa Kanya lahat. Kailangan natin mag-fully surrender sa Kanya. Hayaan natin si Lord na maghari sa puso natin. Hayaan natin si God na mag-rule sa buhay natin. Kasi yun yung kailangan natin gawin. Wala tayong control sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. But then si God, alam niya yung future natin. Alam niya yung ending. Alam niya lahat. God is an all-knowing God. Kaya kailangan makakasiguro tayo sa Kanya. Amen? And I remember this. Basahin natin yung Romans 8:38 to 39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fear for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will be ever able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. So sinasabi dyan, di ba, walang makakapag-separate sa atin sa love ng Father. Hindi yung mga problema natin today is masa-separate din yung tayo sa pag-ibig ng Panginoon. So bakit pa tayo kailangan mag-worry, di ba? Bakit natin kailangan problemahin yung mga bagay na wala tayong control? Bakit natin kailangan problemahin yung mga bagay na sinabi naman ni God sa atin ni Jesus na dadating yung mga bagay na yan. Merong pagsubok, merong persecution. So hindi natin kailangan problemahin kasi nire-ready na tayo ni Jesus Sinasabi niya sa atin, binibigyan niya tayo ng message, nire-remind niya tayo, binibigyan niya tayo ng courage upang harapin yung mga persecution na yung mga pagsubok na yun. And ang kailangan na lang natin gawin, mag-focus tayo sa Kanya. Mag-focus tayo doon sa pangako niya. Yung sabi nga dyan, neither our fears for today nor our worries about tomorrow can separate us from the love of the Father. Hindi makakadagdag yung pag-worry natin, hindi makakatulong sa atin. Hindi makakatulong sa atin yung
pagsasabi natin na wala na akong pag-asa. Hindi makakatulong sa atin yung pag-give up natin. Kailangan natin mag-focus lang kay Jesus. Kailangan natin mag-focus kay God. Kailangan natin unahin siya sa lahat ng gagawin natin. And sinasabi diyan, walang anuman makakapag-separate sa pag-ibig ng Ama natin sa langit sa atin. And sabi diyan, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. And it is revealed to us through Christ Jesus. Alam na alam natin yung verse na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yan palang verse na yan tinapos na lahat, di ba? Yan palang verse na yan, tatapusin na lahat yung worries natin, yung inaalala natin, yung mga concerns natin. Isipin lang natin na si God the Father, na willingly niya binigay yung anak niya para sa atin, para bayaran yung kasalanan natin. What more pa kung ano pa yung kaya niyang ibigay, kung ano pa yung kaya niyang gawin para sa atin. Sa tingin ba natin yung simpleng pagsubok lang is pababayaan tayo ng Panginoon? Na simpleng bagay lang na pinoproblema natin is iiwan na agad niya tayo? Kailangan natin mag-trust sa Kanya. Kailangan natin i-build yung magandang relationship na yon para makilala natin lalo yung Panginoon. Kailangan natin lalo pang mag-surrender sa Kanya para lalo nating ma-realize sa buhay natin na yes, kailangan ko pala talaga ng Savior. Yes, kailangan ko pala talaga si God. Kailangan ko pala talaga si Jesus. And lalo tayong magiging thankful as we realize yung ginawa ni Jesus dun sa cross na yun, lalo tayong magiging thankful. Kasi lalo natin na-realize kung gaano tayo kahina. Lalo natin na-realize kung gaano tayo ka-hopeless kung wala si God sa buhay natin. Lalo natin ma-realize na ganito pala yung buhay ko pag wala si God. Yun yung magbibuild ng desire sa atin na lalo pa siyang hanapin, lalo pang mapalapit sa Kanya. Kasi napakasarap po ng nasa presensya ng Panginoon. Napakasarap po mamuhay sa presensya ni Lord. And yung araw-araw na buhay natin is nakadepende sa Kanya. Amen. So yun po yung encouragement na gusto kong iwan sa ating lahat na yung persecution, yung worries, yung trials, yung afflictions, nandyan po yan. Sinabi po lahat sa Bible na meron tayong kakaharapin ganyan. Ang kailangan natin gawin, kailangan natin mag-take courage in Christ. Kailangan natin magdepende sa Kanya. Kailangan natin mag-surrender sa Kanya. Kailangan natin ibigay yung buong buhay natin sa Kanya. Hayaan natin siya mag-rule sa buhay natin. Hayaan natin siya maging full in control sa buhay natin. Kasi marami pong bagay na wala tayong control. Hindi natin alam kung anong mangyayari. But we can be assured if kasama natin si God sa buhay natin. We can be assured na meron tayong wonderful hope na in the future, pagkatapos ng buhay natin dito, meron tayong pupuntahan na mas magandang lugar. Amen. Naalala ko nga yung sinabi ni Apostle Paul na this is just like a light affliction. It's nothing compared to the glory that will be revealed. Amen. Yun yung tingnan natin na itong mga affliction na to, itong mga problema na to, na wala lang to kung i-compare sa glory ni God na ma-reveal. Yung tingnan natin agad yung ending natin, yung pupuntahan natin, yung final destination natin, nakasama si God. Every time na may pagdadaanan tayo, yun agad yung tingnan natin na yes, nakakaranas man ako ng pain ngayon, ng paghihirap ngayon, but din yung pupuntahan ko naman, mas better dito. Matatapos lahat to, iiwan ko lahat tong mga pagsubok at kasakitan na to, and mapupunta ako sa piling ni God. Napakasarap na yun yung maging lagi nating outlook sa buhay natin. Titingnan natin yung eternal life natin kasama si God. Amen? Hallelujah. So, I want to invite everyone po. Let us stand as we are going to pray. Hallelujah, Lord. Truly, Lord, we are grateful, O Lord God, Panginoon. We are really thankful, O Lord God, for you teaching us today, O Lord, Panginoon. Tunay nga, O Lord, help us, O Lord God, in making us realize, O Lord, that we need the Savior, O Lord God. Panginoon, kailangan ka namin sa buhay namin, O Lord. And Lord, help us, Lord, each day of our lives, O Lord. Lagi kang unahin, O Lord God, sa lahat ng bagay, O Lord God. Help us, O Lord God, to overcome these fears na meron kami, O Lord God. Help us, O Lord God, strengthen us, O Lord God, for those persecutions, afflictions, trials, O Lord God, na pwede namin kaharapin as we continue our walk with you, O Lord God. Help us, O Lord God, Panginoon. Thank you, Lord, for making us able to endure, O Lord God, Panginoon. It's all because of you, O Lord God.
Lord, we surrender and we admit, O Lord God, that without you, Lord, we can do nothing, O Lord God. Nagagawa namin lahat ito, Lord, because of your grace, because of your mercy sa amin, O Lord God. We can stand here today, O Lord God, because of you, O Lord. And Lord, continue to teach us each day, O Lord God, Panginoon, sa buhay namin, Lord. We can know more about you, O Lord. And Lord, help us, Lord, na magtiwala pa ng lalo sa iyo, O Lord God, Panginoon. Help us, O Lord God, na maalis sa amin itong mga worries na ito, Lord God, and help us to focus only on you, O Lord. Strengthen us, O Lord God. Empower us, O Lord God, Panginoon. And Lord, help us, O Lord, as well to be an encouragement to our fellow Christian believers, O Lord, Panginoon, that ma-reflect namin sa buhay namin, Lord, yung character mo, Lord. Help us, O Lord God, that each day of our lives, O Lord, inuuna ka namin sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspects ng buhay namin, Lord. Ikaw yung nauuna, O Lord God, Panginoon. And help us, O Lord God, to develop this lifestyle, O Lord God, of a healthy relationship with you, O Lord God, Panginoon. Lord, we're really thankful, O Lord God, Panginoon, of your message, O Lord God, of your reminder, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord God, for reminding us, O Lord God, that we can depend on you, O Lord God, Panginoon. Thank you, Lord, for always reminding us, O Lord God, na meron kaming pwedeng sandalan, O Lord God. Meron kaming pwedeng lapitan, O Lord God. Meron kaming pwedeng hingan ng courage, O Lord God. Meron kaming pwedeng pagkuhanan ng lakas, O Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Maraming salamat po sa mga ginagawa mo para sa amin, O Lord God, Panginoon. Thank you for always providing for us, O Lord God. And Lord, maraming salamat po. And Lord, may mga nagawa man kami, Lord, kasalanan sa iyo, Lord God. If we sin against you, Lord God, forgive us, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord God. Patawarin mo kami, Lord, sa aming pagiging unfaithful, O Lord God. Patawarin mo kami, Lord. Hallelujah, Lord. Patawarin mo kami, Lord God, sa lahat ng mga bagay na nagagawa namin na nakakapag-grieve sa iyo, O Lord God, Panginoon. Forgive us, O Lord God, so that we can forgive others, O Lord God. Turuan mo kami, O Lord God, na magkaroon ng heart na ready mag-forgive, O Lord God. Lord, thank you, Lord God. We surrender everything to you, O Lord God, Panginoon. We want you, Lord, to rule in our hearts, O Lord God. We want you, Lord, to be the master of our life, O Lord God, Panginoon. We want you to be full in control, O Lord God, sa buhay namin, Lord. Maraming salamat po. You are all that we need, O Lord God, Panginoon. Christ is enough, O Lord God, Panginoon. Christ is enough, O Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Lord, we give you all the glory, all the praise, all the adoration, Lord. All glory belongs to your name, Lord God. In Jesus' name, amen. So, before we sit, meron lang po tayong mga dalawang application questions na let us ponder as we go out of this room, pag-uwi natin sa bahay, meditate natin, examine natin sarili natin. Number one, how can I develop a lifestyle that is in full reverence of God? Number two, how can I be an encouragement to my fellow Christian believer? So, pag-uwi po natin sa bahay, let's have a time with our God, our time alone with our God, and isipin natin yung questions na to. Kung paano pa tayo mag-improve, kung paano tayo mag-develop ng life that is in full reverence of God, and kung paano tayo magiging encouragement with our fellow Christian believers. Amen.